Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ako po'y patuloy nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa akin, sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang huling propeta, kay Propeta Muhammad, sa kanyang mga pamilya, sa mga sahaba at sa mga sumusunod at tumatak sa landas ng Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po mga kapatid, mga kababayan, nais ko pong i-share sa inyo o bigyan ng pagtatalakay ang tungkol sa pag-aayuno. Ang hatol sa pag-aayuno. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isa lamang sa haligi ng Islam, sapagkat ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay sinalig sa 5. Una, ang pagsaksi sa nag-iisang tagapaglikha, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsaksi sa kanyang huling propeta, kay Propeta Muhammad. Ang pangalawa ay ang sala, ang pagdarasal, gampanin at obligasyon ng mga Muslim. Ang Ramadan, ang siyam at ang pagbibigay ng zakat. So mauna po rito ang zakat. Pagkatapos ang Ramadan ay siyam, ang pag-aayuno, at ang huli po ay ang Hajj, ang pagbisita sa Makkah at ang pagsasagawa ng Hajj, kung paano ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpunta sa Makkah para isagawa ang Hajj. Ito po ay nagaganap sa buwan ng Dhul-Hijjah. Mga kapatid, mga kababayan, ang pag-aayuno ay ang pagtigil sa pagkain, pag-inom, pagkipagtalik at iba pang nakakasira sa pag-aayuno, magmula sa pagsapit ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Isinasagawa na ito ng may layuning mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napagtibay ang pagiging tungkulin ng pag-aayuno batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang sinuman sa inyo nananahan sa buwan na ito ay pag-aayunuhan niya ito. Sa chapter 2 verse 185, ang nananahan ay ang hindi naglalakbay. Ibig sabihin, ang sinumang nananatili sa kanyang lugar kung saan siya ay nasa kanyang tahanan, siya po ay nararapat na magsagawa ng pag-aayuno, mag-fasting. Ngunit, ang sinuman po ang naglalakbay, siya po ay nararapat na huwag magsagawa ng pag-aayuno. Ito ay tungkulin ng bawat Muslim na balig. Yung balig po ay yung may sapat na gulang. At agil. Agil, yung may sapat na pag-iisip. Natatamo ang kasapatan ng gulang kapag naging ganap na siya ay nasa 15 taong gulang na. At ang isang lalaki, kapag siya po ay tinutubuan na ng masailang bahagi, tinutubuan na ng buhok sa masailang bahagi ng kanyang katawan, at ang isang babae naman po, kapag siya naman po ay dinatna na ng kanyang buwan ng dalaw, katotohanan ng katiyakan, sila po ay obligado na sa pagsasagawa ng pag-aayuno. At dito malalaman na sila ay nasa hustong gulang na. Kaya kung sila po ay nasa hustong gulang na, nararapat lamang po na sila ay magsagawa na ng pag-aayuno. Ang mga kagalingan ng Ramadan. Itinangi ni Allah ang buwan ng Ramadan sa pagkakaroon ng maraming kagalingan na hindi matatagpuan sa ibang panahon. Ang sumusunod ay ang mga kagalingan at mga biyaya. Humingi ng kapatawaran ang mga anghel para sa mga nag-aayuno hanggang kunin sila, hanggang kumain sila ng iftar, ang pagkain sa pagtatapos ng pag-aayuno. So yung iftar, mangyayari lamang po ito magmula sa pagtawag ng adhan sa Maghrib. Dito po magsisimula ito hanggang sa kumain ka ng hanggang gusto mo bago sumapit uli ang madaling araw o ang tawag ng adhan sa